itong cute na mala campus celebrity ng CLSU. Pero wait, mukhang hindi lang pala ako ang curious sa kanya. Yo, what's up guys? This is me, Heidi A with Bikey! Samahan nyo kami sa aming day in my life with my cockatiel. At samahan nyo kami sa panibagong araw kung saan muli na naman pinagkakaguluhan ng maliit na ibong ito. Let's go! Nagsimula ang araw namin sa recall training. At para sa mga nagtatanong kung train ba talaga si Bikey, let's just say 50% training at 50% pagiging clingy. Kung pansinin nyo nga naman ay makikita nyo talagang lumalapit siya sa akin kapag tinatawag ko siya. Kaso dapat hindi sa balikat at sa kamay muna, kaya pinaulit ko sa kanya bago siya bigyan ng reward para naman matandaan niya kahit papano ang tinuro ko sa kanya. Kapag nasa mood siya, ang bilis niyang bumalik sa akin. Kapag wala siya sa mood, parang hindi niya ako kilala. After nga pala nun, naglakad na kami pabalik dun sa may booth kanina kasi nakapag-set up na kami. At kinuha ko nga pala ulit sa dorm ko yung order sa akin. Kaya ito kasama ko ulit siya sa paglalakad kahit nga pala matao ay hindi na siya makulit. Dito, mas makulit na siya dahil nakita niya yung mga beads na favorite niya. After a few minutes, may dalawang kuya na biglang lumapit. Akala ko customer na. Kwan pala ni Bikey. Pinadapo nila siya sa kamay nila at nagpa-picture pa. Tapos nagkwento yung isang kuya na may ibon daw siya dati na ang pangalan ay Milo. At honestly, nakakatawa rin na marinig na may mga ganong stories. Nakakatawa kasi isang ibon lang dala ko pero biglang may mga taong nagkukwento na rin ng mga naging alaga nila noon. At kahit papaano naging kalmado naman si Bikey at nahahawakan nila. Gusto din pala ni Bikey na lumapit sa kanila kanina. Basta hindi lang siya magugulat sa paligid. Pinigyan ko nga pala siya kanina ng seed para kahit paano ay umamo siya. Dahil nga pala sa sobrang cute niya ay gusto siyang picturean palagi. Mas dumami pa ang gusto makipagkilala kay Bikey. At dito ko na-realize na hindi pala akong attraction dito. May mga tao na dumadaan lang tapos biglang mapapahinto. Madami nga pala nagtatanong kung ano ang pangalan ng ibong ito. Ito nga pala ay ang cockatiel at ang pinangalan ko sa kanya ay Bikey. At saka tinatanong nga pala nila kung ilang taon na si Bikey pero ang sabi ko ay nasa 2 months pa lang siya. Nagtataka nga pala yung iba kung ito ba train si Bikey dahil bakit daw hindi umaalis sa aking balikat pag nakadapo. Ay, namali-mali na ako kasi pag nakadapo si Bikey ay behave na behave sa balikat ko. At ang iba naman ay nagre-request kung pwede daw ba idapo sa kamay nila pero sabi ko depende kung dadapo sa kanila dahil namimili nga pala si Bikey kung kanino dadapo, ayaw niya nga pala kasing palagi nagpapasalat. At dito nga pala si Mami Ian ay gusto din siyang hawakan kaso si Bikey ay snabero sa mga oras na yan. Ay, Bikey po. Ano pong klase ng ibon? Kakatit po. At dito nga pala may napansin akong ibon dito na nakadapo sa sanga ng akasya. Mga maya pala itong maliliit pa lang. Nahanap nga pala nila yung nanay nila. Kakatil yan. Sasalita mo ba? Hindi na kasi tayo kakaway mo ha. Maingay yan. Pagka nakakapagkalit ano. Ano ba live action natin? Dito nga pala ay pamilyar si kuya sa klase ng ibon ito. Yung iba kasi hindi pamilyar kung anong klaseng ibon ito. At tinatanong nga pala ng isang kuya kung ito ay nagsasalita. Sabi ko ay nagbibisa lang yung mga ganitong ibon pero kaya din nilang mag-mimic ng mga sounds na nadidinig nila. Parang ngayon na-trend nung bata ko. Buwak namin dati ah. At sabi nga pala dito ni kuya ay yung buhok ni Bikey ay parang buhok niya nung bata pa siya. At sino nga ba namang hindi maaangasan sa buhok ni Bikey? Tumataas, napakaangas!
Ito po, ako na rin alaga. Itinuro ko nga pala kung paano i-approach ng mahinahon. Kaso, ayan, nagsungit sa kanila. Sungit! Dahil nga pala ayaw magpahawak sa kanila, tinititigan na lang nila at pinagmamasdan. Sino ba namang hindi makakutan sa kanya dahil meron siyang natural na blush on, kulay orange pa. Charmaine yarn. Nagmumukbang nga pala ng onting sunflower si Baiki niya para maging babe. Kahit paano ay hindi naman siya naggalig. After nga palang kulitin siya ng mga tao, ay sa akin naman siya nagbigay ng oras. At syempre, sa akin yan magpapalambing. Yan pala gusto niya. Kung titingnan mo ay nagre-request pa yan na kamutin yung leeg niya. Minsan naman habang may lumalapit, bigla siyang naguunat, nag-i-stretch at nagpe-flex ng pakpak. Parang nasa yoga session. Or baka pinapaalala lang niya sa lahat na, cute ako. Pero athlete din ako. At habang busy ang mga tao sa kanya, ako naman, nakatayo lang sa gilid, watching my own bird become more famous than me. May times na kahit may paninda kami, hindi yung paninda ang unang napapansin, kundi si Baiki agad. Imagine mo yun, nag-e-effort ako magayos, nag-e-effort ako magbenta, tapos si Baiki nakatayo lang dyan sa stand niya, pero siya sikat. At the end of the day, mukhang enjoy naman siya. Kumain, naglalaro at nag-observe ng mga tao. At nagbibigay ng libreng happiness sa mga dumadaan, which is honestly one of my favorite things about bringing him outside. Nakakatuwang makita yung mga taong mapapangiti dahil lang sa isang maliit na ibon. At honestly, hindi ko na mabilang kung ilang beses may lumapit para lang silipin siya. Simula nung dalhin ko siya kung saan-saan. Yung iba titigilan saglit, tapos mapapatingin ulit, tapos maya-maya, nakatayo na sa harap niya. At meron ding mga ilang minuto na lang nakatingin sa kanya na parang may life-changing realization. At si Baiki naman, very demure, very mindful, very campus celebrity. Minsan nakatingin lang siya sa malayo na para bang may iniisip na thesis defense. Minsan naman nakatingin siya sa pagkain ng ibang tao. At yung mas believable at habang tumatagal, mas lalo kong nare-realize na hindi naman kailangan ng malaking bagay para mapasaya ang isang tao. Minsan sapat na pala ang isang maliit na ibon na nakatapo lang sa balikat ko kung minsan at somehow napapangiti niya ang mga taong dumadaan. Kaya siguro kahit ako, hindi ako nagsasawang isama siya kung saan-saan. Kasi bukod sa companion ko siya, para na rin siyang tiny happiness distributor ng campus. At syempre, part-time celebrity at full-time attention seeker. At matapos ang isang buong araw ng pagiging campus celebrity, oras na sana para magpahinga. Pero mukhang hindi pa kasama sa plano ni Baiki ang matulog. Hanggang ngayon, nandito pa rin siya sa balikat ko at ayaw pang magpakulong. Sinubukan ko pa siya panoorin ng videos ng mga kakatilang kumakanta, pero mukhang hindi siya impressed. Parang nasa isip niya, bakit ko sila papanoorin kung ako naman ang celebrity? Anyway, that is for today's vlog. Thank you guys for watching and see you on the next one.